Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon pong unang araw sa buwan ng Pebrero. Kaya nakalipas na naman ng isang buwan at panibagong buwan na naman ang ating sinisimulan sa taong ito. Kaya mga kapatid, binabati ko ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, at ang lahat po ng tumutulong, ang mga benefactors namin, sa anumang pong tulong na inyong pinapaabot, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob at patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Huwebes, sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Marcos. Mula po sa ika-6 na kabanata, mga talata 7 hanggang 13. Ang pamagat po ng pagninilay na aking babahagi, The Life of a True Disciple. Ang buhay ng isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo, pinagbilinan po ni Hesus ang mga alagad. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan, huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Mga minamahal kong kapatid, totoo naman po talaga at hindi may itatanggi na sa ating karanasan, mahirap ang paglalakbay kapag marami kang bagaheng pinapasan. Nagiging komplikado ang buhay dahil sa mga bagay na pwede namang hindi dalhin, pero pilit pa rin nating dinadala. Katulad ng mga galit, sama ng loob. You can choose to forgive, but you chose to remain unforgiving. Kaya sino bang nahihirapan? O di ba? Ikaw din. Napakaiksi po ng buhay natin upang sayangin sa mga bagay na nagpapahirap lang naman. Bagamat ang totoo, pwede mo naman talagang iwanan. Pero bakit hindi mo mabitiw-bitiwan? Kaya mga minamahal na kapatid, kapag magbabiyahe at maraming bagahe, siguradong mahihirapan kang magbiyahe. Sa ating buhay paglalakbay kasama ang Diyos, natutunan ko po ang katotohanan ng Diyos sa isang Diyos na hindi nagpapabaya. Sabi nga, when He calls, He does not only equip us. When He calls, He also provides for our needs. Kaya sa buhay ko po, sa pagiging pari, for 27 years, kailanman po ay hindi ko naramdaman na ang Diyos ay nagkulang. Ang Diyos ay hindi nagpabaya. Ako po ay nagkulang, pero kailanman ang Diyos sa buhay ko ay hindi nagkulang. Hindi mo manhingin, kusang dumarating. May mga taong ipapadala ang Diyos upang tumugon sa iyong pangailangan at magbigay. Hindi mo hinihingi, alam ng Diyos kung ano makatutulong sa atin. That is why the life of a true disciple can be characterized by the following. Una, let go and hold on. May mga bagay naman po talagang kailangan ng bitiwan, pero merong kailangang kinakapitan. Kung meron man dapat bitiwan, ito po yung nagpapabigat lang sa ating biyahe. Mga bagay na hindi mo naman kailangan, na pwede namang wala sa buhay mo, pero kakapit ka at kung bibitiwan, yun talagang tunay na pinakamahalaga. Kaya nga, let go and hold on. Let go of your attachment and hold on to God. Sapagkat sa Diyos tayo dapat kumapit, sapagkat siya naman talaga magkakaloob ng mga bagay para sa ating pangailangan.
letting go of your attachments to the passing things and holding on to Christ as your most important possession. Ulitin ko, mahirap ang biyahe kapag marami kang bagahe. God is always trying to give us good things, but sometimes our hands are full to receive them. Kaya kailangan mo ring mag-let go para dumating ang mga bagong biyaya ng Diyos. Dahil kung sarado ang kamay, dahil meron kang hawak na hindi mo bitiwan, hindi mo matatanggap ang mga bago at mas maraming biyaya na ipagkakaloob ng Diyos. Pangalawa, give up and let God. Ang isang tunay na alagad ay marunong magbigay at magpaubaya ng sarili sa Diyos na kailanman sa kanyang pagtawag ay hindi nagpapabaya. Because the God who knows you best also knows what is best for you. Paniwalaan po natin yon. Alam ng Diyos kung ano higit na makabubuti sa atin. Kaya hayaan mo siya na magpatakbo ng buhay mo. When you let go, something magical can happen because you give God a room to work more wonders and miracles. Pangatlo, surrender and depend on God. Isuko ang sarili at sumandal, umasa sa Diyos. Sa totoo lang po, aaminin ko, there was a time in my life that before I became a priest, para bang nagdadalawang isip po ako. Natatakot po ako. Baka hindi ko kaya. Alam ko ang aking mga kahinaan. Baka maging liability po ako sa halip na maging asset ng simbahan. Magpapa-ordain ba ako o hindi? Baka gusto ko lang, hindi ko naman kaya. O baka ako lang ang may gusto, hindi naman gusto ng Diyos. Magiging mabuting pari kaya ako? Wala na po akong may sagot. Kaya sa huli, nawi ang lahat sa pagsusuko ng sarili. Sabi po ng aking spiritual director, 27 years ago, nung time na ako po ay nagdadalawang isip, do not be afraid, Emil, because that is the way that God works in you. Because when He works in you, when He enlightens you, He will make you see your gray areas. He will make you see your shadows. Hindi papakita ng Diyos na magaling ka, ay papakita sa iyo ng Diyos ang iyong mga kakulangan, ang iyong mga kahinaan, upang higit mong maramdaman ang lakas na iyong kinakailangan na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Kaya surrender and depend on God. You will become a priest not because you're good. You will become a priest because God is good. Because God loves you. You are not perfect, but God's love is overflowing. There can only be perfect love in God, but not in us. Sapagkat tayo likas na mahina, ang Diyos ang pinagmumulan ng ganap na pagmamahal. And when He enlightens you, He will make you see your limitations. Surrender your life and depend on God. It is not your work that you will do. It will be the work of God. It is not your word that you will say. It is the word of God. Kaya isuko mo ang sarili sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. It is one thing to believe in God. It is totally a different thing when you put your trust in Him. Kaya mga kapatid, ang buhay ng isang alagad ay buhay na iniaalok sa atin ni Jesus. Learn to let go and hold on to God. Learn to give up and let God decide. Surrender your life to God and depend on Him. Manalangin tayo. Ang manaming banal Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong patuloy na pagtitiwala sa amin. Tinawag mo kami sa mananagawain ito at kailanman hindi ka nagkulang sa pagbibigay ng mga bagay na aming kinakailangan upang ang aming misyon at mga gampanin ay aming may sa katuparan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng Ebanghelyo araw-araw sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Remember, evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng tumatangkilik, maraming salamat po
at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.